kapatid na Eranio G. Manalo. Ang tinig ninyong narinig ay mula kay kapatid na Teofilo C. Ramos na siyang General Evangelist ng Iglesia ni Cristo at siyang inaasahan nating magpapakilala kay kapatid na Eranio G. Manalo. Inuulit natin para sa mga late tuners natin, kayo po ay nakikinig sa special coverage ng pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ng ika-78 taong kaarawan na dito ginaganap ang sentro ng pagdiriwang sa Central Pavilion sa Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Diliman, Quezon City. At kasalukuyan na daan-daang libong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang narito sa loob ng compound. Itong mga hindi makapasok ay naririnig din po nila sa pamamagitan ng mga nakakabit na loudspeaker dyan sa labas ng compound ang mga nagaganap dito. Nasa kaliwang bahagi o nasa kaliwa ng kapatid na Eranio Manalo nakaupo si kapatid na Eduardo D. Manalo, ang tagapag-ugnay ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Metro Manila. Ito, kaya ng alam ninyo, ay ka-78 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon din, nais kong paggunita sa inyo ay ka-29 na taon ng matagumpay na pangangasiwa ng kapatid na Eranio Manalo. Meron siyang mahalagang mensahe para sa atin. Ang kapatid na Eranio G. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Mga panauhin namin sa pagdiriwang na ito, mga pinuno ng pamahalaan, at sa inyo, mga mahal kong kapatid sa Iglesia ni Cristo. Bayaan muna ninyo na ako ay magpasalamat sa Panginoon Diyos sa napakagandang pagkakataon at magandang panahon na Kanyang ibinigay sa atin sa oras na ito, na bagamat merong nagbabantang bagyo na ngayon ay papasok sa Pilipinas, ang bagyong si Eden, ay aming pinakiusapan na baka sa Miyerkules na siya magtuloy at pabayaan mo nang makasapit kayong lahat ng payapa at magkita-kita tayo sa napakagandang pagdiriwang na ito ng Iglesia.
Mga mahal na kapatid, katulad ng makikita ninyo diyan sa likuran, sa itaas, ay nakasulat ang pinakapaksang diwa ng pagdiriwang na ito sa ika-78 taon ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo, ang bayang hindi pinabayaan. Yung pong pahayag na yan ay mga pangungusap ng Diyos na nakatala sa loob ng banal na aklat na kanyang ipinahayag patungkol sa iglesyang ito. Noong ito ay hulaan ng propetang si Isaias. Ipinangako ng Diyos na bagamat ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa Pilipinas ay magdaraan sa mga mabibigat at mahihigpit na mga pagsubok. Subalit sa lahat ng iyon, ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo, ang iglesyang ito ay kanyang hindi pababayaan. Marahil ay masasagot ko na ang katanungan ng marami tungkol sa Iglesia ni Cristo, katulad halimbawa ng hawak ko ngayon na bagong kalalabas pa lamang na magazine graphic na ito ay para sa Agosto 3, 1992 pa sana. At marahil ang iba sa inyo ay may hawak na nito na naglalaman ng lathala tungkol sa ating pagdiriwang at tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng sumulat na si Noel Albano, ang sabi niya, ngayon 78 taon na ang Iglesia ni Cristo na isang phenomenon, isang kababalaghan na hanggang ngayon marami pang Pilipino ang hindi ito alam at hindi pa nauunawaan. Ano po ang hindi nila nauunawaan sa Iglesia ni Cristo? Ang mabilis na paglago, ang kanyang matuling pag-unlad, ang kanyang pagsapit sa iba't ibang panig ng daigdig, ang disiplina at pagkakaisa ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Marahil po sa pamamagitan ng ating paksang diwa ay malalaman na nila ang hindi nila makitang lihim na pag-unlad ng iglesia ay sinasagot ng ating paksang diwa. Ang dahilan ng lahat ng himalang ito na nangyari sa loob ng Iglesia ni Cristo ay sapagkat ang Iglesia ito ay bayang hindi pinabayaan ng Panginoon Diyos. Bago ninyo nakita ang Iglesia sa ganitong maluwalhating kalagayan, ito po ay nagdanas ng napakaraming pag-uusig, napakaraming pagsubok, napakaraming kabagabagan. Subalit, pinatunayan ng Panginoon Diyos na sa bawat pagsubok na yon at bawat mga kapighatian at pag-uusig, ang iglesyang ito ay hawak niya, tangan niya, lalong-lalo na ang sugo ng Diyos na siyang ginamit bilang
pasimula ng gawain ito sa huling araw. Nagsisimula pa lamang ang iglesia, noon pa lamang pasyahan ng sugo ng Diyos na ito ay kanyang ipangaral. Ano kanyang ginawa? Iniwan niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Meron siyang sombreria at barberia doon sa Daang Ochoa sa Pasay. Noong magtatapos ang 1913 ay ipinasya ng sugo na iwan ang lahat ng kanyang kabuhayan sa kanyang kasamang si Eusebio Sunga. Pagkatapos ay isinama niya ang kanyang may bahay na ang tanging dala niyang pera sa bulsa ay 40 sentimos, sapagkat yon ang kanyang ibabayad sa trambiya. 2 sakay mula sa istasyon sa Pasay na ang balak niya ay magpunta sa Punta Santa Ana para doon simulan ang pangangaral ng iglesia, at ang unang aakitin niya ay ang mga dating kapatid niya sa Misyong Kristiyana. 10 po ang bayad sa trambiya. 2 sila. 2 sakay, ubus na ang 40 sentimos. Ang trambiya ay humimpil lamang doon sa Plaza Santa Ana. Pero para makarating sa punta, kailangan tumawid ng bangka. Magbabayad po sa bangkero 2 pera. Wala na siyang pera. Kaya ang sabi niya sa bangkero, "Mama, pwede ba pagdating natin sa punta, saka na lamang kita babayaran?" Pumayag ho ang mabait na bangkero at sinakay silang mag-asawa. Itinawid sila ng Ilog Pasig at sila ay pumondo sa punta. Malapit po sa pabrika ng Atlantic Gulf and Pacific Company, na doon naroon ang mag-asawang Apolinario at Ingracia Ramos, mga dating kaanib sa Misyong Kristiyana na dating kinaaniban ng sugo. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa Atlantic Gulf. Doon siya nagtungo, pero meron siyang problema. Ano ho ang problema ng sugo? Saan siya titira? At kung siya'y mangungupahan, saan siya kukuha ng ibabayad? Ano ho ang ginawa ng Diyos? Dahil ang sabi niya, ang iglesyang ito ay hindi niya pababayaan. Pinabayaan ba niya ang sugo sa unang problema niya? Magtataka kayo, isang nagngangalang Mianong na taga-singil ng Atlantic Gulf sa mga posisyon na tinutuluyan ng mga manggagawa. Akalain ninyo ay lumapit sa kapatid na Felix Manalo at ang sabi sa kanya, "Bakit hindi ka pa kumuha ng isang pinturian?" Hindi ho pintulang, hanggang doon sa loob. At ang sabi ni Mianong, "Ako na ang bahalang magbayad." Doon pa lang, ang sugo ay hindi na pinabayaan. Kaya noon ding gabing yon ay nagsimula siya ng pamamahayag sa isang silid ng mag-asawang Ramos. Pero pagkatapos, kinabukasan, ay inilipat niya ang pagpupulong sa labas
sa isang bakanting lote sa tabi ng Atlantic Gulf at nagkasunod po, sunod-sunod, gabi-gabi ang pagpupulong. Ano ginawa ng Diyos? Paano pinatunayan ng Diyos na ang pagsisimula niya ng gawain ay hindi niya pababayaan? Nagbunga ang pulong. Pagkatapos ng maraming gabing pagpupulong, noong mga unang buwan ng 1914, ang pulong po ay nagbunga at nagbautismo. Alam niyo kung ilan? 14. Sapagkat noon ay 1914. Alam niyo kung sino ang mga unang bungang yon na 14? Sila kapatid na Barbara Cordero, Juan at Juana de la Cruz, sila Maximiano Diosemito, Remigio Guevara, Pedro Inocencio, Federico Inocencio, Tomas Inocencio, Emilia de Leon, Felicísimo de Leon, Estanislao Mangilit, Engracia Ramos, Gorgonio Santa Maria, at Eugenia Yuzon. Yan ho ang mga unang kapatid natin. Yan ang unang mga kaanib na unang napatala sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Ang unang pagsamba ay isinagawa doon sa kwarto ng mag-asawang Ramos. Paano ho siya nabubuhay? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ginamit na kasangkapan ang mga unang kapatid na siyang tumutusto sa kanya ng pagkain at ng kanyang mga pangangailangan. Subalit, hindi pa nagtatagal, pagsubok na naman. Ano po yun? Nung makita ng mga tao na nakakaakit ang sugo ng Diyos at may mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, sila'y nabahala at inisip nila baka maakit ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak. Kaya ano kanilang ginawa? Nagsimula ho ang pag-uusig sa Iglesia. Anong pag-uusig? Binato nila ang kulong, tinamaan ang sugo, tinamaan ang mga nakikinig. Pagkatapos, hindi nagkasya, isang Amerikano na pastor ng Metodista na ang pangalan ay si Mr. Doherty ay nakipagkita sa sugo at kinatitigil siya sa pagpupulong. At ang sabi sa kanya, ano ka? Nag-aararo? Wala ka man lamang pang-ararot kalabaw? Walang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng sugo, yun ang sabi mo. Pero ang sabi sa akin ng Diyos, ako ay hindi niya pababayaan. Ano ho ang ibinunga? Hindi napigil ang Iglesia. Ano katunayan? Nagsimulang lumago yung kanilang silid na pinagsasambahan. Nagsikip. Kaya kailangang ilipat sa bahay ng isa sa mga bagong kapatid na si kapatid na Atanasio Morte. At doon sa bahay ni kapatid na Tana, hindi lamang naganap ang mga sumusunod na pagsamba, naganap ang kauna-unahang Santa Cena, at doon din nagkaroon ang sugo ng makakatulong, ang unang-unang katulong niya sa gawain na pagmimisyon, si kapatid na Federico Inocencio at si kapatid na Atanasio Morte, ang kanyang ginawang unang pangulong diakono at kauna-unahang kalihim. Ano ang nangyari sa Iglesia? Hanggang doon ba lamang ang Iglesia? Hindi. Ano ginawa ng sugo? Lumipat siya sa ibang lugar para ipalaganap ang Iglesia ni Cristo.
nagpunta siya sa Tipas at siya nagpulong sa isang bakanting lote sa tabi ng kamalig ni Zacarias Flores. Pero nag-uumpisa pa lamang siya ng pulong, nagsimula na agad ang pag-uusig sapagkat nagagalit sa kanyang mga kamag-anak. Hindi naman siya pinaniniwalaan. At isang taong ang pangalan ni Serapio Dionisio ang siyang nanguna sa panggugulo sa pulong. At ang pinakamabigat, ang sugo na sa kadalasan ay umiinom ng tubig samantalang siya nagsasalita, ay tinangka ng mga tao na siya lasunin. Pero yun ay natunugan ng mga kapatid at sa kanila na nanggagaling ang kanyang iniinom. Kaya ang ginawa ng sugo ay inilipat ang pulong sa mga looban sa Tipas at doon siya nagbunga. Ang kanyang bunga sa Tipas noon ay 6. Alam niyo kung sino kasama? Si Serapio Dionisio, na siyang nangunguna sa panggugulo. Pinatunayan ng Diyos na ang sugo talagang hindi niya pinabayaan. Pero meron hong pagsubok na naman. Isang pastor ng misyong Kristiyana na naging ministro pagkatapos ng iglesia, kilala ng lahat ng matatandang kapatid, si Justino Casanova, na noon ay pusakal na mangusig sa sugo at sa iglesia. Ang sabi sa mga tao, huwag niyong paniniwalaan si Manalo, huwag niyong paniniwalaan ang Iglesia ni Cristo sapagkat yung Iglesia ni Cristo ay illegal, labag sa batas. Yan ay kolorum sapagkat hindi yan nakarehistro sa gobyerno at sa ating pamahalaan. Kaya ang sabi ng sugo, kailangan kong irehistro iglesia. Pero may problema. Sabi ko na sa inyo, ang sugo at ang iglesyang ito ay inaapoy ng mga problema. Ano problema? Saan siya kukuha ng gagastusin para marehistro ang iglesia? Ang ginawa niya ay lumapit siya sa kanyang kaibigang abogado na taga Tipas, si abogado Juan Natividad. Ang sabi niya, tulungan mo ko, gusto kong irehistro iglesia. Sabi sa kanya ni Juan Natividad, aba, Peles, nasisiraan ka na ba ng bae? Ano gusto mo? Patagin ang bundok? Gigiikin mo ang bundok? Wala ka man lamang anumang gamit o kasangkapan? Alam niyo kung buhay itong abogadong si Juan Natividad, ay sasabihin ko sa kanya, taman-tama sabi mo, sapagkat yun ang nakasulat sa Isaias, na ang sugo ay gigiikin ang mga bundok o ang mga pinuno ng kadiliman o mga maling pananampalataya. Kaya siya'y pinanganak sa tagig. Yung tagig, ang ibig sabihin ni tagagiik. Pero hindi na bale, salamat po kay Juan Natividad, inirehistro niya iglesia, walang bayad. Siya pa gumastos. Ang iglesia na naman, kayo nga magsabi, mga kapatid, isigaw nga ninyo, ang iglesia ay, ayan, magsanay na kayo niya, at marami ho yan. Ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos na marehistro ang iglesia? Aba, ang iglesia nagsimulang lumaganap sa iba't ibang lugar. Pagkatapos sa Tipas, ay nakarating sa Pateros, sa Puno, sa Pasig, sa Rosario, pagkatapos sa Tondo. At dyan ho sa mga lugar na yan, lalo na sa Tondo, ay katakot-takot na diskusyon ang nasagupa ng sugo. Pinasok siya ng iba't ibang relihiyon
Pinasok siya ng iba't ibang mga pastor, lalo na ang mga pastor ng Yemelip, ang pastor ng Aglipay, at ang pastor ng Misyong Kristiyana, at pati na ng mga ateo. Pero dun sa pundo, mga kapatid, ay pinatunayan ng Diyos ang sugo, sapagkat merong isang himalang nangyari. Isa hong bata na 4 na taon na ang pangalan ay si Demetria Cruz, pamangkin ho ng isang ministro na si Norberto Cruz, ay nagkasakit at pagkatapos ay namatay. At doon inihimlay sa kanilang tahanan sa matinding pamimigati ng kanyang tiyuhin, ay sumugod sa kapatid na Felix Manalo, si Norberto Cruz, at ang sabi sa kanya, pumunta ka sa amin, namatay ang aking pamangkin. Nagpunta ang sugo, at akalain ninyo, pagkatapos ipanalangin ang bata ay bumangon at nabuhay. Pero pagkatapos noon, ang sugo naman ang nagkasakit sa hirap at pagod, at lumulura na ho ng dugo. Kaya ang mga kapatid ay susugod para tumawag ng doktor, pero ang sabi ng sugo, hindi na kailangan ng doktor. Nabuhay yung patay eh. Kaya ako'y may sakit lang, ipanalangin niyo ko. Ipinanalangin ng iglesia, at ang sugo ay gumaling sa kanyang karamdaman. Nakaraan ho ang 4 na taon sa kasaysayan ng iglesia mula noong marehistro ng Hulyo 27, 1914 hanggang 1918. Alam nyo kung gaano nakalaki ang iglesia noon? 13 na ang lokal. Punta, Tipas, Pulo, sa Pasig yun, sa Buting, sa Dagupan, sa Rosario, sa Mandaluyong, sa Sande, sa Misericordia, sa Taytay, sa Gagalangin, sa Giginto, sa Palomar. Pagkatapos ay lumipat ho sa ibang lalawigan, nakarating ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, at saka Nueva Ecija, sa loob lamang ng 4 na taon ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Yun ho bang paninira ay tumalab? Yun ho bang mga pag-uusig ay nagkaroon ng kabuluhan? Hindi. Sa katunayan, ang sugo ay pinarangalan ng mga iba't ibang pastor na protestante. Nagkaroon sila ng isang pagtitipon noong Disyembre 25, 1918, doon ho sa Sinig Gloria, yan sa Tondo. Yun ang pinakamalaking maaring pagdausan nung mga panahong yun. At kanilang kinilala ang sugo bilang isang magiting na mangangaral ng Biblia. Kaya't doon din sa Sinig Gloria naganap ang kauna-unahang ordinasyon ng Iglesia ni Cristo noong Mayo 1919. Ang mga naordinahan ay 3. Justino Casanova, yun ho ang nagsabi sa kanyang seculorum, sumama na rin siya sa colorum. Si Teodoro Santiago, nakilala ninyo. At pagkatapos ay si Federico Inocencio. Yan ho ang unang yugto ng kasaysayan ng iglesia. Pagpasok ng iglesia sa kanyang ikalawang yugto, problema na naman. Noong 1922, nagkaroon ho ng panloob, internal na suliranin ng iglesia, sapagkat 2 sa kanyang mga ministro ay naghimaksik at lumaban
sa sugo ng Diyos at siya'y pinaalis bilang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Ang dalawang yon ay sina Teofilo Ora, hindi ho Teofilo Ramos, Teofilo Ora at Januario Ponce. Sila'y humiwalay. Si Ora at saka si Ponce ay nagpunta agad sa Gapang, Nueva Ecija, at doon ginapang yung mga kapatid. At sila ay nagawa nilang mapabaliktad ang mga iglesia ni Cristo sa Gapang. At ang sabi nila, pagkatapos ay nagpunta sila sa Santo Tomas, Pampanga, at kanilang hinihikayat ang mga Kapampangan na tumiwalag sa iglesia at sumama doon sa kanilang itinatag na iglesia na noong pasimula ay tinawag nilang Iglesia Verdadera de Cristo Jesus. Pero pagkatapos ay tinawag nilang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Pero hindi sila umubra sa mga Kapampangan. Ang ginawa ng mga kapatid sa Santo Tomas ay nagsumbong sa sugo. Ang ginawa ng sugo ay nagpunta agad sa Pampanga at hinabol sina Ora at sina Ponce at tumakas. Kaya hindi ho naakit ang mga taga-Pampanga at ang totoo yung ibang mga manggagawa at ministrong sana nung pasimula ay medyo nahihikayat. Pumapalakpak ko mga taga-Pampanga. Yun yung mga simpatisador sana nung dalawa, nung makita na sila ay mga pansirang damo, sila ho ay bumalik na lahat sa sugo at sila'y nagsipagbalik loob. Ano ho nangyari sa iglesia? Yan sa naganap na paghihibaksik na yan ng ilang mga ministro. Ang iglesia ho ba'y pinabayaan ng Diyos? Hindi. Sa halip na kanilang maibaksak ang sugo at ang iglesia, lumago ang iglesia. Ano po katunayan? Nung una, mga lokal lang ang mga nakatatag. Pero pagkatapos ng paglaban at paghihimaksik ng ilang mga ministro na sila mga nangatiwalag, ang iglesia ay nagkaroon ng mga dibisyon o yung mga tinatawag natin ngayong mga distrito. Ang unang-unang dibisyon o distrito ng iglesia ay ang Pampanga. Mahal ng Diyos ang mga Kapampangan. Meron no silang 14 na lokal. Noong 1924 ay itinatag ng sugo na isang dibisyon ng Pampanga at ang unang namahala ay si Teodoro Santiago. Pagkatapos ang iglesia nagkaroon ng dibisyon sa Tarlac, nagkaroon sa Laguna, nagkaroon sa Nueva Ecija, nagkaroon sa Zambales, sa Cavite, Bulacan, Bataan, Pangasinan, Batangas, Quezon. Pagkatapos ang iglesia ay umalis ng Luzon at nagpunta sa Bisaya. Noong Abril 1937, sa pamamagitan ng isang ministrong si Alipio Apolonio, nagpalaganap sa Cebu. Pagkatapos ay sa Bohol, noong 1938 si Antonio Jerusalem. Pagkatapos ang iglesia ay dumating sa Ilocos Norte, sa Rizal, sa Mindoro Oriental. Pagkatapos nagsimula ang iglesia sa Mindanao. Pagkatapos natatag ang Maynila na isang dibisyon noong 1942 sa pangangasiwa ng kauna-unahang tagapamahala ng Maynila, si kapatid na Benjamin Santiago. Wala hong nangyari sa mga pag-uusig. Magtataka kayo sa iglesia, parang bato na habang kinukustos ay lalong kumikinis. Alam nyo, ginawa ng isang paaralan dito noon ang tinatawag na Genius
Divinical College of Manila ay nagbigay ho ng parangal sa sugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo, at siya ay binigyan ng isang titulo honoris causa, Doctor of Biblioscience, noong Marso 28, 1931. Yan ho ang katapusan ng ikalawang yugto ng Iglesia. Ang ikatlong yugto ay sa panahon ng digmaang pangsanglibutan, ikalawa, na doon ay nasangkot ang Pilipinas at tayo ay nasakop ng Hapon. 1942, mabigat ho ang dinanas ng Iglesia sa panahon ng Hapon. Unang-una, noong sakupin ng Hapon ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay lubhang nasalanta ng mga malalaking kalamidad, sapagkat libu-libong mga Pilipino ang namatay, libu-libong sambahayan ang mayroong mga nangulila, daan-daang mga pagawan, pabrika, opisina, nahinto kung hindi manawasak. Libu-libong ektarya ng lupa ang natiwangwang dahil sa ang mga magsasaka ay nagsipag-evacuate sa iba't ibang lugar o lumikas. Ang mga paaralan ho ay nagsara. Ang mga sambahayan ay nagkawatak-watak at nagkahiwa-hiwalay. Nagkaroon ng matinding kagutom. At nagkaroon ho ng iba't ibang epidemya. At ang mga tao ay inabot ng malaking takot at sindak dahil sa baksik ng mga kawal Hapones. Ano ang nangyari sa Iglesia ng panahong yan? Nasira ho ba ang Iglesia? Pinabayaan ho ba ng Diyos ang Iglesia? Hindi. Magtataka kayo sa Iglesia. Sa gitna ng mga paghihirap at kabangisan ng pamilya, lalong nalapit sa Diyos. Laging napuno ang mga pagsamba at ang mga pagsamba noon ay laging puspos ng Espiritu Santo. Sa gawaing pagpapalaganap, lalong dumami ho ang kaanib, panahon ng Hapon. Maraming dumadalo sa doktrina, sa takot ng tao, natutong malapit sa Diyos. Gumaan ho mga pagmimisyon. Pero mga kapatid, sa kabila ng tagumpay na ng Iglesia ng panahon ng Hapon, nagkaroon tayo ng problema sa Hapon. Nagkaroon tayo ng problema sa gobyerno ng Hapon. Bakit? Ano hong ginawa ng mga Hapon na hindi makabubuti sa Iglesia? Sila'y nagtatag ng isang federasyon na ang layunin ay pag-isahin ang lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Kasama Iglesia ni Cristo. Natural, hindi ho pumayag ang sugo. Hindi niya isinama ang Iglesia ni Cristo sa itinatag na federasyon ng Hapon. Ano ho ang nangyari? Nagalit ang pamahalang Hapon sa kanya at siya ay inalis sa pamamahala sa Iglesia. Pero ang sugo noon ay patago-tago, nagpupunta sa iba't ibang lugar at nagtatago sa mga kawal Hapon. Pero isang araw ng linggo ay hindi rin siya makatiis at siya ay dumalo sa tayuman at umakyat siya sa tribuna. Hindi niya alam, meron palang espiya ang Hapon. Dumating ang mga kawal Hapon at kasalukuyan hong nananalangin, nakapikit ang sugo. Meron siyang naramdaman na umuuga sa kanya. Hindi siya dumilat. Hanggang sa matapos ang panalangin, ang bumulaga sa kanya ay isang singkit na Hapon. At ano ginawa? Siya ibinaba at siya ay dinala sa Fort Santiago. Pagdating doon, hindi naman siya inano. At sinabi lang sa kanya
Hindi ba sinabi namin sa iyo, wala ka ng karapatang mamahala sa iglesia? Ano sabi niya? Sinabi ba niyo yun? O ngayon, sinabi na ninyo. Ang ginawa ng Hapon, pinalaya siya at pinagbawalan siya, pero kinuha yung kanyang tirahan na doon naroon ang tanggapan ng iglesia. Noon nung Oktubre 1942 ay kinuha ng mga Hapon ang opisina sa Broadway, 42 Broadway, Quezon City, at pinalayas kaming lahat na mag-aanak. Hindi lamang yan ang ginawa ng Hapon. Meron silang mga ministrong pinatay, meron silang mga ministrong pinahirapan. Sila Emiliano Garcia, Alfredo Subihano, Andres Rodriguez ay mga pinatay ng Hapon. At si Mariano Castro hindi na nakita at pinahirapan sina Fortunato San Esteban, Vivencio Cosico, Isaiah Samson, Benito Simbilio at Ignacio Hebron. Ano ginawa ng Diyos? Sapagkat ang iglesia ay nasa malaking panganib, hindi niya pinabayaan ang iglesia. Ano ang ginawa ng Diyos sa Hapon? Ang Hapon ho, ang bansang Hapon ay binaksakan ng Amerika, ng Amerikano, ng 2 bomba atomika, isa sa Hiroshima at isa sa Nagasaki. Sumuko ang Hapon, natalo sila sa digma, napalaya sila sa Pilipinas at lumaya ang Pilipinas, nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig na palayas ng Diyos ang pusakal na mang-uusig sa Iglesia ni Cristo.